You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Alright, pwede bang palakpakan mo si Lord this morning? May I invite everyone to stand up as we read the word of the Lord? Yung ating pong babasahin is found in the first book of the New Testament, Matthew chapter 1, and we'll be reading the first 16 verses. Matthew chapter 1, it's found in page 471 of your Bibles. Yan. Right, if you're ready. Matthew chapter 1, verses 1 through 16. The book of the genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Abraham was the father of Isaac, and Isaac the father of Jacob, and Jacob the father of Judah and his brothers, and Judah the father of Perez and Zerah by Tamar, and Perez the father of Hezron, and Hezron the father of Ram, and Ram the father of Aminadab, and Aminadab the father of Nahshon, and Nahshon the father of Salmon, and Salmon the father of Boaz by Rahab, and Boaz the father of Obed by Ruth, and Obed the father of Jesse, and Jesse the father of David the king. And David was the father of Solomon by the wife of Uriah, and Solomon the father of Rehoboam, and Rehoboam the father of Abijah, and Abijah the father of Asaph, and Asaph the father of Jehoshaphat, and Jehoshaphat the father of Joram, and Joram the father of Uzziah, and Uzziah the father of Jotham, and Jotham the father of Ahaz, and Ahaz the father of Hezekiah, and Hezekiah the father of Manasseh, and Manasseh the father of Amos, and Amos the father of Josiah, and Josiah the father of Jeconiah, and his brothers at the same time, the deportation of Babylon. And after the deportation to Babylon, Jeconiah was the father of Shealtiel, and Shealtiel the father of Zerubbabel, and Zerubbabel the father of Abiud, and Abiud the father of Eliakim, and Eliakim the father of Azor, and Azor the father of Zadok, and Zadok the father of Achim, and Achim the father of Eliud, and Eliud the father of Eleazar, and Eleazar the father of Mathan, and Mathan the father of Jacob, and Jacob the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called the Messiah. Yung last verse po dyan, I use the NIV. This is the word of the Lord. May the Lord bless His word. Heavenly Father, we come to you with humble hearts this morning. May you open up our hardened hearts to receive the truth of your word. This we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, pwede na po tayong umupo. Finally, nandito na po tayo sa conclusion nitong series natin entitled Finally. 3-week series lamang po itong series natin. And it's all about Christmas. As usual, pag sumasapit na po yung Pasko, we have our Christmas series. And by the way, tulad ng sinabi kanina ni two things na gusto ko lang pong ulitin, no? Yung sinabi kanina ni Cielo, no? That we have a Christmas service. It's a candlelight Christmas service as we have been doing the past 2 years. Alas 4 po yan on December 25. And also, yung binanggit niyang huli kanina, no? Yung ating pong mga pastoral care services. Yung, tandaan nyo lang po, KBL, Kasal, Binyag, Libing, anything that falls into that category, ay libre pong serbisyo po yan ng church. Just approach any one of our pastors, particularly si Pastor Jan. Nandito ba si Pastor Jan? Wala yata. Ayun, si Pastor Jan. Yan po ang ating pastoral care pastor dito, or even si Marian, or approach us at the back, no, kung meron man po kayong nais na ibigay na serbisyo po ng church, no? So, with that note, finally, ito na yung last installment ng ating 3-week series entitled Finally. When we think about the word finally, it usually implies a sense of closure, culmination, or completion. Pag sinabi natin o narinig natin yung finally, parang katapusan na yun, o kaya, actually, 3 bagay yung naiisip ko rito. It signifies a relief. Halimbawa, ang haba ng biyahe mo, tapos naiinip ka. Pag sinabi ng driver, nandito na tayo, oh, finally, parang may relief, no? Parang nahimasmasan ka. Or sometimes it signifies a completion. Halimbawa ay
tagal mong nag-college, 7 years yata yung college mo, tapos sasabihin ng nanay mo nung nakita yung diploma, finally, gumraduate din ang aking anak. Or sometimes katapusan or transition, no? Transition. Halimbawa sa isang speech, di ba? Ang dami niyang binabasa. And finally, I'd like to include this, no? So parang transition siya to a conclusion. So be that as it may, finally actually is about the coming of the promised Savior ng mundo, the Messiah. And that is why yung title po ng ating pag-uusapan sa umagang ito, hindi ko alam kung na-board kayo dun sa binasa natin, no? Pero bakit ba in-include ni Matthew yung unang libro ng New Testament at yung mga unang sinabi niya sa unang chapter ay genealogy. Genealogy, no? So yan po yung pag-uusapan natin dito, no? Finally, Jesus Christ, the Messiah. Napansin niyo, no? The end of the genealogy in verse 16, binanggit po ron yung pagdating ni Jesus Christ who is the Messiah. Now, sino ba mag-uumpisa ng isang storya? Halimbawa, no? Sumulat ka ng libro, umpisa mo ba yan sa genealogy? Well, genealogy simply means, Tagalog po, no? Istorya or history ng lahi. Yung mga descendants po natin. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang merong genealogy yan? Mukha naman, di ba? Kasi kung walang genealogy yan, baka singaw yan, no? Wag naman sana, di ba? So lahat tayo, meron pong genealogy. Meron po tayong mga descendants. Meron tayong mga lolo, kalolololohan, at kung ano pa, no? Ganon din yung pinapakita ni Matthew rito. Kung bakit inumpisa niya sa genealogy, yung unang libro ng New Testament, ano ba yung gustong ipahiwatig dito ni Matthew? Actually, sa New Testament, 2 beses lang po nagpakita ng genealogy kay Jesus Christ, no? Si Jesus Christ. Una, itong si Matthew. At makikita niyo rin yan sa chapter 3 ng Luke, kung saan po, siguro napansin nyo ba, no? Na medyo magkaiba yung genealogy ni Jesus Christ sa Matthew at saka dun sa Luke. So, yung iba, sinasabi nila, yung mga skeptics, yung mga nagdududa sa reliability o sa accuracy ng Bible, na sinasabi na kaya nga hindi mapapagkatiwalaan ng Biblia kasi merong pagkakaiba. Yun na lang genealogy, yung istorya ng angkan ni Jesus Christ, may pagkakaiba na. Well, meron pong explanation doon at hindi po ito palusot, no? Kung babasahin nyo uli yung genealogy at compare nyo yung genealogy ni Matthew, ni Jesus Christ, no? Kung saan inumpisan niya kay Abraham at nagtapos kay Jesus Christ sa pagdating ni Jesus Christ. Kay Luke naman, inumpisan niya kay Jesus Christ pabaligtad at nilampasan niya pa si Abraham at saka si David, pumunta pa siya kay Adam. Ang pagkakaiba lang po nun ay yung kay Luke, ang genealogy niya papunta kay Maria. At yun namang genealogy ni Matthew ay genealogy niya papunta kay Joseph. So, sumanga po yun, no? Sumanga, pagdating kay Jeconiah, mahabang storya, pero hindi po yun ang pag-uusapan natin. Bakit hindi pa nila pinag-isa, no? Pinag-iba pa nila. Well, isa pong pangunahing reason po dyan, ang kausap po ni Matthew, nung sinulat niya po yung kanyang libro, ay mga Hudyo, mga Jews. Si Luke naman, he's speaking to the Gentiles. So, importante po kay Matthew na itrace niya po yung istorya ng angkan ni Jesus Christ through Jews. Mula kay Abraham, kay David, hanggang sa dumating na nga doon sa kanyang tatay na si Joseph at si Maria. Pero siguro sasabihin nyo, hindi naman niya biological father si Joseph eh. Well, hindi niya nga biological father. Kasi pag sinabi nating istorya ng ating angkan, di ba dapat yung biological parents or fathers o yung mga relatives natin? Well, meron pong konteksto to at ang konteksto po nito ay nasa ilalim po ng kultura ng mga Hudyo. Kung saan po si Jesus ay adopted, no? Palagay na natin sabihin na adopted son of Joseph. After all, because of the virgin birth, hindi niya tunay na ama si Joseph. Pero siya yung tumayong ama. Sa kultura po ng mga Hudyo ay mas may karapatan pa nga at mas malalim pa nga ang mga karapatan ng mga adopted
sons kaysa dun sa biological sons. Halimbawa po, biological son, pwedeng i-disinherit yan. Pwede pa nga ipapatay ng tatay yan kung sakaling suwail o may ginawang krimen. Pwede niyang itakwil o palayasin at tanggalan ng pangalan. Pero hindi niya pwedeng gawin yon sa isang adopted son. Dahil po yung adoption during that day ay selyado po ng Senado na mga Hudyo. In other words, legal po siya, by law po siya at hindi po pwedeng baliin yung law. So, yung pong adopted son ay hindi pwedeng tanggalan ng mana. Hindi pwedeng ipapatay o itakwil o disinherit. So, mas binding pa nga, legally binding, yung karapatan ng adopted son. But anyway, hindi po yan ang ating pag-uusapan ngayon. Siguro po ang unang sasagutin natin, ano namang kinalaman ng genealogy sa ating pag-uusapan at importante ba yan? Bakit sinama pa yung istorya ng angkan ni Jesus Christ, lalong-lalo na dun sa mga unang verses at sa unang chapter pa ng unang libro sa New Testament. Well, gusto pong patunayan ni Matthew, no, sa mga magbabasa ng New Testament na si Jesus Christ at ang kanyang pinunta dito sa mundong ito ay hindi katang-isip lang o kaya gawa-gawang istorya lang. And therefore, the genealogy, 3 things na pag-uusapan po natin sa umagang ito, no, 3 bagay, at ito po yung magiging outline natin. No, the genealogy of Jesus proves that, number 1, si Jesus po is He who claims to be. At nabasa natin doon sa verse 16, di ba? Jesus, the Messiah. He claims to be the Son of God. He claims to be the Savior, tagapagligtas po natin. Pangalawa po, Jesus knows what it is to be, what's it like to have a dysfunctional family. At pangatlo po ay, ito po, no, Jesus offers true and lasting change. So pag-usapan po muna natin yung Jesus is He who claimed to be. Na mapapansin niyo po uli, no, if you are still on that page, dun sa Bible ninyo, no, inumpisahan ni Matthew yung genealogy ni Jesus, no? The book of genealogy of Jesus Christ, the son of David and the son of Abraham. Tapos, sinunod-sunod niya na. Mula kay Abraham ay tatay siya ni Isaac, si Isaac tatay siya ni ganito, so on and so forth. Now, ang pagkakaiba po, pag nagkikwento po, halimbawa itong si Matthew, at gusto niyang patunayan, no, na merong history si Jesus Christ at hindi lang inimbento, hindi lang to made up story. Hindi po katulad ng, halimbawa, fairy tale. Paano po ba inuumpisahan yung fairy tale? Once upon a time. Di ba? O kaya yung Star Wars na lang, di ba? In a galaxy far, far away. Kasi ano lang yun good story lang yun. Hindi po totoong istorya yun, fictional lang po yun. Pero itong genealogy ni Jesus o yung istorya po ni Jesus ay hindi po inimbento lang. Kaya gustong patunayan dito o ipakita rito ni Matthew na merong history itong si Jesus Christ at kung ano yung kine-claim niya na siya daw ang tagapagligtas ng sanglibutan. No? So pinapakita, and He wants to challenge everyone, yung mga magbabasa nito, no? Because by the 1st century, buo na po yung New Testament. All the New Testaments, buo na po yan. No? So malamang, meron pa nga nabubuhay na mga witnesses doon sa pagkabuhay muli ni Jesus by the time na nabuo po yung Bible. So, parang china-challenge niya kung sino man yung magbabasa ng kanyang libro, mag-imbestiga kayo na totoo to, hindi ito good story lang. Hindi rin ang gospel, and by the way, yun po yung ibig sabihin ng magandang balita, gospel. Yung gospel po, hindi po yan na Bible word, hindi lang siya Bible word. It's a common word during Jesus' time. And it means good news. Kakaiba po siya sa good story tulad ng fairy tale. Once upon a time, there were 3 bears, mga ganon. No? Hindi naman kasi totoo yun. Wala ka makitrace na history doon. Pero kakaiba rin po siya sa good advice. So the gospel is good news, pero iba po yung good advice. Ano po ang pagkakaiba ng news sa advice? Ang news po ay history. In other words, tapos na, nangyari na, at magandang balita.
Pero yung good advice, hindi pa nangyayari yun eh. Halimbawa, gusto mong yumaman, di ba? Pupunta ka sa National Bookstore, bibili ka ng mga self-help books. Tapos, bibigyan ka ng advice. Hindi pa nangyayari. Sinasabi nun, no, yung mga self-help books, gawin mo to kung gusto mong mangyari yung nais mo. That's good advice. Hindi pa nangyayari. Pero ang gospel, because it is good news, tapos na. In other words, wala ka nang kinakailangan gawin kasi news, yun nga yung balita, di ba? Tapos na yung balita. And also, kung gagawa ka ng isang istorya, halimbawa, ito nga si Matthew, gagawa ka ng istorya, siguro ang gagamitin mo mga sources ay yung siguro impeccable yung kanilang background. At hindi ka rin gagamit ng mga babae o i-include mo doon sa genealogy ni Jesus Christ, no? Siguro napansin nyo, doon sa genealogy ni Matthew kay Jesus Christ, merong 4 na, well, including Mary, 5, no, na kababaihan na ginamit doon. So, bakit sinight pa ni Matthew yung mga kababaihan doon, no? Halimbawa, doon sa verse 3, sabi, Judah, the father of Perez, and Zerah by Tamar. Tapos binanggit din si Rahab sa verse 5 at saka si Ruth. And sa verse 6, sabi, and David was the father of Solomon by the wife of Uriah. Hindi man binanggit yung nanay ni Solomon, pero by the wife of Uriah, alam naman po natin, na si Solomon ay anak ni David kay Bathsheba. So, bakit in-include? Nung panahon po ni Jesus Christ, wala pong, well, mababa pa second-class citizen ang mga kababaihan nun. In other words, hindi sila pwedeng gamitin as witnesses. And yet, si Matthew, nilagay niya rito yung 4 na kababaihan nito, no? And also, hindi po impeccable o malinis ang kanilang mga papel, no? O yung background. Halimbawa, si Tamar, nag-commit ng incest ito sa kanyang tatay. Si Rahab ay isang prostitute at si Ruth naman ay isang Moabite, hindi nga siya Hudyo. At si Bathsheba naman, hindi rin siya Hudyo, pero isa po siyang Hittite dahil yung asawa niya, bago po pinapatay ni David, no, ay isang Hittite and still complicit. Some say complicit po siya kay David. They committed adultery. But some say biktima po ng rape si Bathsheba. So hindi po malinis ang kanilang background. And yet si Matthew, ginamit niya ang mga kababaihan ito, no, na i-include dun sa genealogy. So nagiging suspect na ba? No? Ba't siya gagamit ng mga ganitong klaseng mga tao? And not only that, no? Si Matthew din, yung background ni Matthew para magsulat ng isang istorya, kung kilala nyo at saka in their Jewish context at that time, ay pagsususpetsahan nyo po ang veracity or accuracy ng kwento ni Matthew. Kasi si Matthew ay isang tax collector. At ang mga tax collector noon ay hindi po pinagkakatiwalaan. Ngayon din siguro, no? Pinagkakatiwalaan na ba yung mga tax collector ngayon? Pero si Matthew, tax collector, hindi po pinagkakatiwalaan ng mga Hudyayan. Kasi ang tingin nila sa mga tax collector ay mga traidor. Dahil pinapahirapan po nila ang mga kapwa nilang mga Hudyo. At ang pinagsisilbihan po nila ay ang Roman government. So in other words, bukod sa gumamit siya ng hindi, maybe we can say suspect yung mga background ng mga kababaihan, and still si Matthew ay suspect din yung kanyang integrity dahil tax collector siya, no? So anong makukuha natin dito? Pagkakatiwalaan ba natin ang account ni Matthew rito? Paano natin mapuprove na yung unang point natin, Jesus is who he claimed to be? Well, meron pong mga sinasabi ang mga philosophers tulad ni Socrates, si Augustine, no? Ang sinasabi nila, pag sobrang linis ng source, no, sobrang walang bahid dungis ang source, siguro it's too good to be true. But in this case, hindi siya sobrang linis. In fact, ang mga ginamit po na sources ni Matthew rito ay medyo hindi okay, no?
hindi suspect yung kanilang background. And yet, sinasabi po ng mga philosophers, maybe may katotohanan tong sinasabi nito. Lalong-lalo na pag ang mga ginamit ng mga sources ay hindi sobrang linis, no? O yung kanilang background. And therefore, what these philosophers are saying, siguro i-doubt natin yung ating mga doubts. At tignan natin, no? Baka totoo nga itong sinasabi ni Mateo rito pagdating sa istorya ni Jesus Christ, pagdating sa kanyang angkan, no? So, yun po yung unang makikita po natin dito, no? Jesus is who He claimed to be. Doubt our doubts. Even yung mga skeptics, siguro pagdudahan po nila yung kanilang duda na baka hindi totoo to. Kasi nga, ang mga ginamit dito ay masasabi nating hindi masyadong malinis ang kanilang background. Now, pangalawa po nating pag-uusapan, o second point is Jesus, ayan, Jesus knows what it's like to have a dysfunctional family. Na pag titignan niyo po yung mga binanggit na mga hari dito, no, o yung mga pangunahing mga patriarchs, ay makikita po natin, lalong-lalo na sa umpisa na lang si Abraham. Alam natin si Abraham, although tinawag po siya ng Panginoon, but he doubted the Lord. No? Despite kausap niya ang Panginoon, pero nagduda siya, kasama yung kanyang asawa, ay nilagay nila sa kanilang kamay yung pangako ng Panginoon kung saan nagkaroon siya ng anak, no, doon sa alipin ng kanyang asawa, no, si Sarah. At si David naman, hindi rin malinis yung kanyang papel. Dahil si David ay nag-commit ng adultery kay Bathsheba, and some believe na ni-rape niya si Bathsheba, at pinapatay niya pa nga yung asawa ni Bathsheba na si Uriah. In other words, hindi rin malinis yung mga papel ng mga angkan kung saan nanggaling si Jesus Christ. And by the time na mapunta po tayo dun sa gitna, binanggit na rito si Josiah, Hezekiah, si Manasseh, si Ahaz. Ito pong mga kings na to, na naging hari po ng Israel, kung titignan niyo po ang kanilang mga background, lahat po sila ay hindi maganda ang mga background. Lahat po sila ay corrupt, yung mamamatay tao, mga magnanakaw, mga nagsamantala po sa bansang Israel. And all of them, or almost all of them, ay nagrebelde po sa ating Panginoon. Even yung pinakamalinis na papel sa kanila, no? Halimbawa si Hezekiah, ay hindi po natin masasabing malinis ang kanyang papel, no? So, which makes you think, bakit kaya si Matthew ay hindi niya itinago itong mga cobwebs in the closet pagdating sa genealogy ni Jesus Christ? Dahil kung ikaw ay meron kang gustong patunayan, siguro itatago mo yung mga hindi magandang background pagdating sa pamilya mo, no? And yet si Matthew rito gumamit siya at hindi niya sinensor, no, yung mga pangunahing mga tao, no, sa background ni Jesus sa genealogy niya. So therefore, this only shows na alam ni Jesus siguro, no, na magkaroon ng pamilyang dysfunctional, no? Sino rito ang mayroong pamilyang dysfunctional? Yan, 2, 3, 5. Yung kayo mga perfect yung mga pamilya, no? Sige, tignan mo yung katabi mo. Mukha bang dysfunctional ang pamilya niyan? Mukha ba? Mas marami yung nagtaas, no, ng kamay. Well, lahat po tayo dysfunctional ang pamilya. Tignan nyo nga yung pamilya ni Jesus. Hindi naman perfect, di ba? So alam ni Jesus na magkaroon ng pamilyang dysfunctional. Di po ba? And maybe, speaking of dysfunctional family, siguro po, yung iba sa atin ay nasaktan pa nga sa mga kapamilya natin, di ba? Kung sino pa yung pinagkakatiwalaan natin, nasaktan pa tayo sa kanila. And I'd like to say, no, dahil sa spirito po ng Kapaskuhan, na you don't deserve that, no? Biktima ka, siguro, ng dysfunction ng iyong pamilya. And therefore, you're harboring this hurt, feelings. Let me just say this, no? Alam mo, ang pinakamagandang regalo, no,
na pwede mong ibigay sa sarili mo, no? Siguro nag-aabang ka ng regalo, pero bakit hindi mo bigyan ng regalo yung sarili mo, no? Ang pinakamagandang regalo na ibigay mo sa sarili mo ay yung pagpapatawad. Despite of what happened to you in the past, no? Sa pamilya mo, nanay mo yan, tatay mo yan, o kaya kapatid mo yan, pinagkakatiwalaan mo yan, o kahit na kaibigan mo, no? Patawarin mo na sa spirito ng Kapaskuhan. Kahit na hindi niya dinedeserve, patawarin mo na. And therefore, forgiving those who hurt you is a gift you give to yourself. No? Binibigay mo yan sa sarili mo. Alam niyo po, no, if we go to chapter 4 of Matthew, makikita po natin dito, no, kung paano po tinawag ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples. Matthew chapter 4 verse 20 sabi, immediately they left their nets and followed him. Yung iba nagtataka, no, anong kinalaman niyan, pastor? Bigla ka sumegway doon sa pagtawag. Pinag-uusapan natin dito, forgiveness. Well, park that idea kasi tatahiin ko po yan, no, at may kinalaman po ito sa pagpapatawad. Again, sabi ko, no, forgiveness is a gift you give to yourself. Why don't you give that gift to yourself, lalong-lalo na sa Kapaskuhan ito, no? So again, nung tinawag po ni Jesus yung mga disciples niya, tulad ni Peter at saka si James, no? Nangingisda po sila. Tapos sabi ni Jesus, ilagay nyo sa kabila yung, cast the net, another side, no? And then, sabi sa chapter 4 verse 19, and he said to them, follow me and I will make you fishers of men. Tapos sa verse 20 sabi, immediately, nung narinig nila yung pag-anyaya ni Jesus Christ sa kanila, no, immediately they left their nets and followed him. Iniwan po nila yung kanilang trabaho. No? Fast forward tayo sa chapter 6. Dahil sa chapter 6, ito naman po si Jesus, tinuturuan niya yung kanyang mga disciples na magdasal. Alam niyo po itong dasal na to, no? Matthew chapter 6 verse 12. Umpisahan ko po dun sa verse 9. Sabi niya, ganito kayo magdasal. Gusto niyo sumunod? You can do so. No? Our Father, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And then he said, and forgive us our debts as we have forgiven our debtors. Ano po ba si Matthew? Isa pong tax collector. Pero binanggit niya ritong salita, debts, parang may kinalaman sa pera, no? Pero ano po yung point nito, no? Bakit? Why am I highlighting yung the Lord's Prayer at saka yung pagtawag ni Jesus? Well, makikita po natin dito, no? Nung tinawag ni Jesus yung kanyang mga disciples, immediately, nung narinig nila, they left their nets. Na naka-highlight po yung left doon. At saka doon sa Lord's Prayer, chapter 6, verse 12, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors. Yung pong salitang left at saka yung forgive ay iisang salita po ang ginamit sa Greek. At yung pong salitang yan ay Ephiemi. In other words, ang sinasabi po rito, no, ang kaugnayan po o pagkakaparehas po ng dalawang verses na to, no, to forgive is to live. Dahil po yun yung ginamit na salita rito, Ephiemi. So sa madaling salita po, forgiveness means to leave something behind and carry it no further. To let go. In other words, pag ikaw ay nagpatawad, ibig sabihin, iwanan mo na kung ano man yung atrasong yun. And sabi nga kanina, no, forgive our debts as we forgive our debtors. No, parang, kunyari, may utang siya sa'yo. Dahil may atraso siya, naghihimuto ka, o kaya galit ka sa kanya, hindi mo pa siya napatawad. In other words, patawarin mo na siya doon sa utang niya sa'yo. Iwan mo na yan. Yun po yung idea about forgiving. Now, hindi po madali, no, na magpatawad, no, pastor, hindi mo na unawaan, malaki yung atraso niya sa akin, yung sakit, no. Meron bang ganito rito? Huwag ka na magtaas ng kamay. Pero siguro ang mensaheng ito para sa'yo, di ba? Kung hindi mo magawang magpatawad all this time, maybe this message is for you, and maybe makuha mo ng patawarin kung sino man yung
may utang sa'yo, no? Not financially, no? Yung sumakit sa'yo, no? Now, meron tayong mga steps. Now, I'm going to give you 4 steps on how you can begin to forgive that person. Una, recognize that you have been forgiven. Hindi mo mapatawad yung nanakit sa'yo, no? Pero, bakit di mo isipin na ikaw mismo ay pinatawad ng ating Panginoon? Dahil yan po yung sinabi ni Apostol Pablo in Colossians chapter 3, verse 13, as the Lord has forgiven you, so you also must forgive. First, think, no, kung naisip mo uli yung kapitbahay mo o yung kung sino man yung nakasakit sa'yo. Isipin mo muna, kagad, ikaw din ay pinatawad ng Panginoon. So kaya mo siyang patawarin or you can begin to think of forgiving. Pangalawang step po, no, recognize that you have been forgiven. Yan yung una step. Pangalawa po, recognize not only the pain of your past, but also the pain of their past. Narinig niyo na po yung kasabihan na hurt people, di ba? Yung mga nasaktan, kaya sila nananakit, ay dahil nasaktan din sila. Hindi natin alam kung ano yung pinagdaanan nila eh. No? So, wag tayong mabilis na manghusga sa kanila. Maybe, baka mas matindi pa yung pinagdaanan. Hindi ko sinasabing legitimate, no? Or hindi legitimate yung nararamdaman yung sakit. Dahil nasaktan kayo, no? Hindi ko sinasabing dinidismiss ko yan at hindi importante yan. Pero kung ang ating Panginoon nga, walang atraso sa atin, pero tayo ang may atraso sa Kanya, pero pinatawad niya tayo at matindi yung Kanyang ginawa para mapatawad tayo, di ba? It took His life, no? To forgive us from our sins. So recognize also, meron nga ako narinig na quotable quote, hindi ko na matandaan kung saan ko narinig, o kung sino yung nagsabi. Pero sabi niya, be careful not to judge someone else's story when you've only read a couple of chapters. Para siyang another way of saying, don't judge a book by its cover, no? Bago ka maghusga ng iyong kapwa, maybe careful ka, no? Baka yung pagkakaalam mo lang sa kanya, ilang chapter lang yan, isang buong libro ang pinagdaanan yan. So again, I'm not diminishing your hurt feelings, na hindi legitimate yung inyong nararamdaman sakit, no? Pero in the spirit of Christmas, maybe you also recognize na ikaw mismo pinatawad, and also, who knows kung ano ang pinagdaanan nyo, kung bakit kanya nasaktan, no? So, maybe through this process, through these steps, ay medyo gumagaang na yung pakiramdam. So again, recognize that forgiveness is a commitment. Ito yung pangatlong step. May commitment. Pastor, mahirap magpatawad pero kailangan mag-commit ka dyan. Hindi ibig sabihin nito na pag nagpatawad ka, limutin mo na, di ba? Kasi talagang, minsan pag nakikita mo yung mukha ng kapitbahay mo, talagang umiinit yung dugo mo, di ba? O kaya tumataas yung high blood mo, di ba? So hindi mo pa siya mapatawad. Pero again, why don't you do the first step? Isipin mo na ikaw mismo ay pinatawad ni Lord. Medyo bumababa na yung mataas mong high blood, no? Tapos isipin mo na baka mas matindi pinagdaanan nito Mas kawawa siguro to, no? So medyo bumababa na. At by thinking of those steps, ay humuhupa na, no, yung galit sa kanya. And maybe that's the thing that you need to apply sa buhay mo. And lastly, forgiveness breaks the cycle. And by the way, paano ba binabayaran ng utang? Di ba? Halimbawa, umutang ka sa bangko, paano ba binabayaran yan? Di ba by installment? Yung mga may Shopee Pay Later dito, paano nyo binabayaran yung Shopee Pay Later ninyo? Di ba? Installment. Yung iba hindi makarelate, pero yung mga natawa, nakarelate. Installment. So, every time na nakikita mo yung may atraso sa'yo, hindi mo mapatawad, isipin mo na ikaw mismo pinatawad ng Diyos. Pangalawa, baka mas matindi yung pinagdaanan niya. And third step is, it takes you to commit. So parang ganun na rin ang ginagawa natin dito, no? Unti-unti natin binabayaran o nile-let go yung kanyang atraso. Para ka nagbabayad din ng utang, installments. And pretty soon, yung utang na yun, utang niya sa'yo, no? Para na rin niyang nabayaran na. Pretty soon na wala na yung sakit
Forgiveness breaks the cycle. Si Jesus nga di ba? Nakikita natin dito sa kanyang istorya ng kanyang angkan, yung genealogy niya, di ba? Nakita natin dito, sirang-sira yung mga tao na nanggaling sa kanyang angkan. Parang paulit-ulit, no, yung kasalanan, no? Magre-rebelde sila. Kung ano-ano yung mga krimen na nagagawa nila, re-rebelde sila sa Panginoon, di lang sa mga tao, no? Paulit-ulit. Pero nung dumating si Jesus, ay natapos po yung ganong cycle. And when you begin to forgive that person, alam mo ba kung anong ginagawa mo? Pinuputol mo na yung cycle na yun. Hindi na yun lulukso sa susunod pa sa'yo. Paano yung anak mo, naririnig yun sa'yo. So pati yung anak mo, o kapatid mo, magtatanim na rin ng galyang. Pero pag nakita sa'yo yun, na wala na yun, pinatawad mo na, di ko sinasabing limutin mo, no? Pero tulad nung yung salitang Greek na ephiemi, iwanan mo na yun. Pwedeng hindi mo pa nalilimutan, pero iwan mo na yun, wag mo nang bitbitin yun. So again, tulad ni Jesus, na-break yung cycle niya yun, you have the opportunity to break that cycle of resentment and unforgiveness. So, the genealogy of Jesus proves, for so far, now Jesus is the one who claimed to be. He used people of suspect background. Pati si Matthew ay hindi malinis ang kanyang background, and yet, ang sinasabi dito sa atin ay siguro i-doubt natin, no? Kung bakit ito yung mga ginamit ng Panginoon, kung saan magmumula yung kanyang angkan. No? Pangalawa, Jesus knows what it is like to have a dysfunctional family. Dahil yung pamilya po, o yung mga descendants ni Jesus Christ ay hindi malilinis, no? Hindi perfect. And therefore, wag mong ikahiya na hindi rin perfect yung family, dahil lahat po tayo rito ay hindi perfect yung ating family. Bagamat nasaktan tayo sa kanila, or baka ikaw mismo ang nanakit, maybe you should ask for forgiveness. This is a chance to ask for forgiveness. And lastly, ano ba yung last? Let's see. Lastly, Jesus offers true and lasting change. Micah chapter 5 verse 2. Sabi po rito, no, but you, this is a prophecy. No, kaya po laging binabanggit, Jesus the son of Abraham and Jesus son of David. Dahil po doon kay Abraham at saka kay David, doon po unang nagsagawa ng covenant o pangako ang ating Panginoon. Kay Abraham, nangako siya na magkakaroon siya ng maraming descendants, at kung saan yung magkakaroon sila ng lupa. By the time we reach David, ang pangako niya kay David ay bukod doon sa pangako kay Abraham na magkakaroon ng lupa, maraming descendants, pati yung trono o throne of David hindi mawawalan ng hari o taga-pamuno. Hindi po niya tinutukoy dito si Solomon at yung mga sumunod kay Solomon, dahil ang pangako po ng Panginoon kay David ay a king and a kingdom forever, na hindi na matatapos. Pero nangamatay lahat ng mga sumunod na hari doon eh. And therefore, ang pangakong yun ay natupad kay Jesus Christ. Dahil ito pong isang prophecy in the Old Testament, Micah chapter 5 verse 2. Ano po sinabi rito, no? But you, Bethlehem Ephratah, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from old, from ancient times. Now, si Jesus po pinanganak po sa Bethlehem. Alam niyo po ba na ang bayan po, no, ang hometown ni King David ay Bethlehem din. At yung Bethlehem, napakaliit po na lugar niyan. Almost insignificant. Pero ang ibig sabihin po ng Bethlehem, house of bread. Kaya po house of bread dahil mayaman po itong Bethlehem ng agriculturally, very rich. Marami sigurong bakery diyan, kaya house of bread, no. Wala pong sinabi yung mga bakery diyan, no. Pero dito sa Bethlehem, masarap siguro yung mga croissant, yung mga pandesal nila diyan, no. Pero house of bread, yun po yung ibig sabihin. Pero bakit Ephrata? Kasi meron pang isang Bethlehem eh. So just to distinguish. So, ang sinasabi lang po nitong prophecy na to through Micah
dito manggagaling yung angkan ni David na mamumuno sa kanyang trono na panghabang panahon na hindi na matatapos. Dito rin manggagaling yung pinapangakong Mesaya o tagapagligtas ng Panginoon. At dito nakikita natin, no, sabi niya, whose origins are from old, from ancient times, you are small among the clans of Judah. Very insignificant po yung Bethlehem, and yet ito po yung ginamit ng Panginoon, God the Father, kung saan po manggagaling yung Messiah. So, wag mong isipin na yung pamilya mo ay dysfunctional dahil di natin, magugulat ka kung saan pa kumikilos ang Panginoon. At ang ginamit ng Panginoon dito, yung mga hinahumble yung kanilang sarili o yung hinumble mismo ng Panginoon. Just like Bethlehem, isang maliit na lugar, at dun mismo nanggaling. Tulad nung sinabi ni Shelo kanina, no? Ang ating Panginoon ay isinilang sa isang sabsaban, hindi sa isang palasyo. Hindi siya isinilang bilang hari or anak ng hari o prinsipe. Pero tuwan-tuwa si Mary and Joseph, no? And yet, this is just another prophecy, upon prophecy in the Old Testament na natupad po nung dumating po si Jesus. Kaya po importante na pag-aralan po natin yung genealogy ng ating Panginoon. Now, speaking of bread, di ba sabi ni Jesus in Matthew chapter 6, I am the bread of life. Anyone who comes to me will have eternal life, di ba? Anyone who follows me will not thirst. At natatandaan nyo rin po, no? On the night na si Jesus ay pinagkanulo ni Judas, di po ba nagsagawa po siya ng Last Supper? And next week, meron po tayo ditong Holy Communion. Sabi niya, this is my body, pero ano yung pinapakita niya dun sa kanyang mga apostles? Tinapay po. Now, dahil alam po ng mga Hudyo, ang mga propesiya in the Old Testament, including this, noong manggagaling sa Bethlehem, house of bread, ang Messiah, ang tagapagligtas. Alam nila kagad kung bakit ginagamit ni Jesus tong talinhaga na to tungkol sa tinapay. No, this is my body which is broken for you. Yung kanyang katawan bilang tinapay ay na-broken, no? Na hindi lang naparusahan, no? Kundi namatay mismo. Bodily, Jesus died on the cross. So, it's a testament to the accuracy, veracity, and truthfulness of all these prophecies in the Old Testament. Now, I will end with this. Nasa I call on the music team, no? Ito po ay si Dorothy Sayers, no? Si Dorothy Sayers po ay nabuhay during the early 20s. 1957 actually siya namatay. No? Pero in 1920, si Dorothy Sayers po ay isang manunulat at isa po siyang academic. Siya po ay gumraduate. Bihira po yung gumagraduate na academe with scholars na kababaihan sa Oxford University sa England. Isa pong tanyag na universidad po yun sa England. At si Dorothy Sayers po ay isa sa mga gumraduate o nakukunti mga kababaihan, karamihan po doon mga lalaki, no? At gumraduate po siya with honors. At naging writer po siya, novelist and also writer. In 1920, naglabas po siya ng parang mga Harry Potter books o kaya mga Lord of the Rings. At yung po mga libro niya, umabot sa 8 installment. At yung libro niya ay umiikot sa isang yan po, yung 3 lang sa mga librong nailabas niya, no? Detective stories to. No, parang Hardy Boys, no? Sino ba nagbasa ng mga Hardy Boys? Nancy Drew, wala na. Di po ninyo siguro. Yung mga millennials, yun, meron nagtaas doon, no? Parang ganyan, mga series, mga detective series to. At ang pagunahang karakter dito sa kanyang sinulat ay si Lord Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey. Yung fictional character lang po yun dun sa kanyang sinulat na libro. Pero itong si Lord Peter Wimsey, isa pong detective yan, no? Magaling na detective, aristocrat, no? Mataas ang mga pinag-aralan, pero ang galing niyang detective. Pero nung sinusulat niya to, napansin niya na yung character na kanyang ginawa, no? Si Dorothy po ang sumulat nito, no? Yung kanyang character na ginawa ay parang loner, nag-iisa,
parang malungkot yung buhay, pero magaling na detective. So, ang ginawa ni Dorothy Sayers, sa kalagitnaan po ng kanyang serye, ay nag-introduce siya ng karakter, at ang pangalan ng karakter na yun, si Harriet Vane. No? So, si Harriet Vane, dun sa libro niya sinulat, ay isang graduate sa Oxford, at naging novelist, at ang kanyang mga sinusulat ay mga crime stories. At doon sa kanyang novels, no, towards the end, si Lord Peter Wimsey at saka si Harriet Vane ay nagkagustuhan romantically at nagpakasal po sila. So ano po nangyari? Bakit ko po sinasabi ito, no? Ang ginawa kasi ni Dorothy Sayers, dahil nakita niya na malungkot pala yung buhay ng karakter na aking sinulat. So sabi niya, pwede kong baguhin yung kanyang buhay. Ipapasok ko yung aking karakter dun sa aking sinulat. So, ang dami similarities, di ba? Si Harriet Vane, Oxford graduate din, isang novelist, mahilig magsulat ng mga detective murder mystery. Tapos, nagkainlaban sila na wala naman siyang na-meet, si Dorothy Sayers. No? Pero, the reason why I'm saying this, ang ating pong Panginoon ay sinulat niya ang ating pong istorya, ang ating history. Nilikha niya ang mundo, nilikha niya ang sanglibutan, pero nagkasala tayo dahil kay Adam and Eve, di ba? So nakikita niya, naging malungkot ang buhay ng lahat ng tao sa mundo dahil sa kasalanan. Ang ginawa ni God ay isinulat niya ang kanyang sarili sa ating istorya, at hindi lang yun. Mismong dumating siya sa ating istorya. And I like what Tim Keller said, no? Dahil ginamit niya rin tong istoryang to, no? Sabi ni Tim Keller, no? God creates the world, we've turned away from Him and become damaged by our sin. Dahil sa kasalanan, no? Si Adam and Eve nagkasala. But God looks into this world and He loves us and He writes Himself into our story. Nakita niya mahal ko tong nilikha ko lalong-lalo na itong mga nilalang na nilikha ko dito sa mundo. At dahil sobra ko silang mahal, sabi niya, nilagay niya yung sarili niya dito sa ating istorya. Only He writes Himself in, He really puts Himself there in Jesus Christ. Hindi katulad ni Dorothy Sayers, no, nilikha niya lang yun, sinulat niya. Pero ang Diyos mismo, hindi niya lang sinulat ang ating istorya, dumating siya mismo sa ating istorya in Jesus Christ, and He comes and He heals us and He takes us to be His bride. In other words, si God mismo ay pinadala niya ang kanyang anak sa storya natin. Nakita niya, kailangan natin, malungkot tayo, kakagulo tayo rito. Ang ginawa niya, siya mismo. Pinadala niya ang kanyang anak, at si Jesus Christ naman mismo dumating dito sa ating istorya. Kaya nga napaka-importante na pag-aralan din natin itong genealogy. Hindi ito boring na nababasa lang natin kasi kalimitan. Dati, ako rin guilty. Hindi skipan ko po yung genealogy. Ano ba to? Kakatamad basahin. Pero dito sa genealogy, ito pinapatunayan na totoong nagkatawang tao ang Diyos. Pumasok siya sa ating istorya, at hindi lang yun. Yun po yung diwa ng Pasko. When we celebrate Christmas 2 days from now, more than, sabi nga ni Cielo, more than the Noche Buena, no more than the exchange gift, more than the bonus, saan mo ilalagay o gagastusin yung iyong 13th month pay at saka bonus, more than the exchange gifts and fellowship, unawain po natin, gunitain po natin ang essence ng Kapaskuhan. At ang essence ng Kapaskuhan na ang ating pong Panginoon mismo ay bumaba siya mula sa kanyang trono, si Jesus Christ, at ang kanyang Ama ay pinadala niya ang kanyang anak. Hindi niya pinagkait sa atin ang kanyang anak para pagbayaran ang ating pong utang. And that is the message of Christmas. It's all about forgiveness. Di ka makapagpatawad, pinatawad ka mismo ni Christ. Who knows kung anong pinagdaanan nung mag-aagalit ka dito sa taong to, unawain mo na lang siya. Takes commitment.
and you can break the cycle. Ito po yung takeaway po natin. Through the birth of Christ, the plan of redemption has finally come. Dahil po sa kanyang ginawa, yung ating pong pagpapatawad ay nakamit po natin sa pamamagitan po ng sakripisyo po ng ating Panginoon na si Jesus Christ. Amen? Can I just pray for you with heads bowed down and eyes closed? Siguro sa mga sandaling ito, kapatid, baka kinakausap ka ng banal na Espiritu. Maybe you're a victim of something that hurt you tremendously, no? Hindi mo mapatawad. O kaya ikaw mismo nakasakit. Nahiya kang humingi ng tawad. Why don't you gift yourself with a gift of forgiveness? It is a gift that you give to yourself. Huwag mong isipin na ikaw ang nagbigay ng regalo dun sa may utang sa'yo. Regalo mo yan sa sarili mo, kapatid. Himutin mo na yung sakit, alalahanin mo na ikaw mismo ay pinatawad ng Panginoon. Hindi ko sinasabing limutin mo yung sakit. It will take a commitment from you. Pero why don't you think about Jesus? Think about His great sacrifice. Binigay niya mismo yung buhay niya sa iyo eh. Namatay siya para sa iyo. Siya ba ang may utang? Tayo. Pero sinakripisyo niya ang buhay niya para sa iyo. At yung kanyang ibinigay ay hindi natin kayang bayaran. Isipin mo lang yun. What it took God, Son of God, no, He sacrificed His Son. And the Son sacrificed His life. Sabi nga ng Bible, siguro walang magbibigay ng kanyang buhay kahit na sa isang taong matuwid. Lalong-lalo na sa isang taong hindi matuwid. Pero tignan mo sarili mo, kapatid, tignan mo tayong lahat, no? Meron bang matuwid sa atin? Wala. And yet, binigay ng Panginoon, Jesus Christ, Kristo mismo, ibinigay niya ang buhay niya para sa atin. At kung ikaw ay dadalawang isip, maybe this is the golden opportunity para isuko mo ang iyong sakit na nararamdaman. O kung ikaw man ang nakaatraso, suko mo ang iyong kahihiyan. Humingi ka ng tawad sa Panginoon at malaya niya itong ibinibigay sa iyo. At alam mo ba, kapatid, mga minamahal, hindi siya nanatiling patay. Dahil after 3 days, pinatunayan niya na siya ang tunay at buhay ng Diyos. Na kung sino man ang magsisi sa kanilang mga kasalanan at ibigay ang kanilang tiwala sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. And that's the good news, my friend. Finally, good news has come, and it has come during Christmas. Again, salamat po, Panginoon, sa inyong pagpapaalala, sa inyong mensahe sa amin sa Kapaskuhang ito. Kaya wala po kaming nais, kundi glorify ang iyong pangalan. Yan po ang aming samot dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.